Magandang buhay! Ayan, kung OFW ka, video na to para sa'yo to. Kasi eto yung mga reason kung bakit ka nag-OFW. Pag-usapan natin bilang isang OFW, bakit nga ba habang OFW ka, kailangan mong magnegosyo. Eto yon. Meron akong sinulat dito sa whiteboard, okay, na kailangan mong maintindihan o baka ngayon mo pa lang ito marirealize. Bakit ka nag-OFW? Dahil may pangarap ka. May pangarap ka sa buhay. Ang pangarap, libre yan eh. Ngayon, kung nangangarap ka, para kanino? Normally, para yan sa family. Sa anak, sa asawa, magulang mo, o gusto mo magkaroon din sila ng magandang buhay. Tama? So, ang pangarap, may pangarap ka para sa family mo. Ngayon, ang tanong dito, di ba nagtatrabaho ka? Since nagtatrabaho ka, kumikita ka ng pera. Pero ang tanong ba, habang nagtatrabaho ka, meron ka bang ipon? Kung wala kang ipon, ibig sabihin may mali sa ginagawa mo. May mali sa sipag mo na kailangan mo ng sistema yan. Okay? Ngayon, kung wala kang ipon, pag dumating ang emergency sa buhay mo, posible na isasamahan mo sa buhay, mawala ng buhay dahil sa emergency, dahil wala kang ipon. Mostly, sa mga OFW part ng Middle East, kumikita lang sila ng 20,000 a month. Kung kumikita ka ng 20,000 a month at inaasahan mo lang ang trabaho mo, after 2 years, kasi yung sahod mo malamang laging pinapadala lang sa pamilya. Tama? Kasi tayong mga tao, hindi natin iniisip yung paano tayo nagpagod. Ang iniisip natin is paano ba maipoprovide yung pangangailangan ng family natin. Tama? So, ganun kasi tayo. Masyado tayong mapagmahal sa pamilya. Kung kumikita ka ng 20,000 a month, ipapadala mo sa family mo, automatic yan, after 2 years ng kontrata mo, hindi ka makakapag-ipon. So ngayon, mapupunta lahat sa family mo. Ang pamilya, hanggat may inaasahan, aasa at aasa talaga yan. Etong malupit. Ikaw na nagtatrabaho, what if hindi mo na kaya magtrabaho? Paanong pamilya mo? Minsan kasi ang tulong natin sa pamilya natin, ang tulong hindi nakakatulong. Tama? As OFW, ang ginagawa natin, ang kinikita nating pera, pinoprovide natin sa pamilya. Tinuturuan natin ang pamilya natin maging tamad. Tama? Kasi ang mindset natin, kaya tayo nagtatrabaho para sa kanila, kaya nakikita nila tayo as OFW, tayo ang provider nila. Ang pamilya, hanggat may inaasahan, aasa at aasa sa'yo yan. Kailan pa yun kikilos? What if magkasakit ka? Hindi mo na kaya magtrabaho. Kamusta ang pamilya mo? Umaasa lang sila sa kinikita mo. Ito pang malupit. Kung pamilya mo, umaasa lang sa kinikita mo dito, at dito ka lang din umaasa, kapag walang sahod, di ba? Normally, ito, no work, no pay. Ngayon, bakit kailangan mo magnegosyo? Kailangan mo magnegosyo, pasukin mo ang negosyo habang OFW ka pa. May kakayanan ka pang pumasok sa isang negosyo kasi wala pong negosyo na walang puhunan. So pag nandito ka sa Pilipinas, mahirap ka po maglabas ng puhunan. Ngayon, habang OFW ka pa, okay, kailangan sa kinikita mo every month na 20,000, kailangan may ilalagay ka na fortune na papasok sa business na kinikita mo. Okay? Kasi pag ilalagay mo, ibibigay mo yan sa family mo. Kung magkano ibibigay mo sa family mo, uubusin nila yan. Bigyan mo man ng maliit, ubos yan. Bigyan mo ng malaki, ubos. Tama? Tandaan mo, nag-abroad ka kasi may pangarap ka para sa family mo. Ngayon, wala kang savings, ang pangarap, may amount yan eh. May amount to. So, wala kang ipon, pag dumating ang emergency, papasok ka sa utang, mangungutang ka. Malamang magbabayad ka. Tama? Bakit hindi ikaw magnegosyo? Pasok ka sa negosyo at gawin mo itong sahod mo, kalahati, ipasok mo sa negosyo. Yung kalahati, ipadalas mo sa family. At least, ang negosyo mo, mag-generate ng pera. So, kung kumikita ka sa work mo, kumikita ka ng 20,000 a month, sabihin na lang natin dito sa negosyo, kumikita ka ng 20,000, ibig sabihin, 40,000 a month yung pwede mong kitain. Tama? Ganun ka-importante na may negosyo ka. Kasi bakit? Kung hindi ka magne-negosyo, pag wala kang extra na kinikita mo, sabi ko nga,
Pag no work, no pay. Pag may emergency, mangungutang ka. Pag wala kang ipon, mangungutang ka. Pag kailangan ng family at pwedeng isa sa mahal mo sa buhay, mawalan ng buhay. Kasi hindi mo napaghandaan ang emergency. Kasi lahat ng kinikita mo, naiuuwi mo sa family mo. Kaya ang mangyayari, habang hindi mo nakukuha ang pangarap mo, kasi ang pangarap, ilusyon na lang. Kasi mas inuuna mo yung family mo. Kapag inuna mo ang pamilya mo, hindi mo iisipin kung saan mapupunta yung kinikita mo, saan mapunta, mahihirapan ka. Kasi bakit? Hindi ka nakakapag-ipon. Kasi inuuna mo yung family mo. Sabi ko nga ang pamilya hanggat may inaasahan, aasa yan. Ngayon, dumating yung emergency, paano ka na? Negative ka na, baon ka pa sa utang. Etong malupit, nawala yung trabaho mo. Nagpahinga ka. Kapag may negosyo ka, may mauuwian ka pa. Pero pag hindi ka nagnegosyo, back to zero. Okay? Kaya kung ikaw, yung tao na kumikita ng 20,000 a month, isipin mo dapat kung magbibigay ka sa family mo, kasi nagtatrabaho tayo para sa family mo. Isipin mo, papasok ka sa negosyo. Kasi at the end of the day, uuwi ka ng Pinas. Pag uwi mo sa Pinas, pag hindi ka nagnegosyo, babalik ka na naman sa ibang bansa para kumita lang ng kanyang klaseng halaga. Ayun, so yun lang. I hope na may natutunan ka. I hope na may na-realize ka na importante pa rin na hindi ka aasa kung ano lang yung trabaho mo. Kasi bakit? Hindi sa lahat ng oras o hindi sa lahat ng panahon kaya-kaya mo magtrabaho, kailangan mong magpahinga. O kung ikaw isa kang OFW, uuwi ka pa rin ng Pilipinas. So kung wala kang source of income, babalik ka lang din ng ibang bansa. So mamimiss mo ulit yung family mo. Hindi ulit buo yung pamilya mo. So, yun lang ang masasabi ko. Pasukin mo ang online platform natin. Ako si George Del Barrio. Okay, i-message mo ako. Pag-usapan natin paano mo gagawin ang negosyo. Okay? God bless. Happy changing lives.